Si Kuya
Di ba pero kung sila makita itong sakdal hubad? Tatay Digong, para sa iyo ito! Mahal ka namin lahat! Troubles come and my heart burdens me. Then I am still wondering the silence until you come and see while we live. You raise me up so I can stand on the mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up.
Clear muna po tayo ng stage. Okay pa ba ang init ng araw? Okay. Announcement lang po. Yung nagpapalipad po ng drone. Oh, nakita po natin yung drone, no? Yung drone, ang ganda. Can you please, para... Ay, ang drone, helicopter. Helicopter. Pa-share naman yung video coverage. Kasi Duterte naman Duterte. Ang sabi nila sa social media, o konti lang daw ang umaten dito. Naniniwala ba kayo? Hala! Kilala ko na ang may-ari ng drone. Yun ang sangbilis. Kilala ko na ang may-ari ng drone. Jen, dali natin ito. Okay. One more chance before I will give to the next speaker. Ate Melba, nandito na po ba? Yung mga speaker po, ganito po. Kasi alam ko, kaya lang po, limitado po yung oras natin. So, I will give you 5 minutes. Okay lang po ba? 5 minutes each speaker kasi ang dami na pong nagpabigay sa akin na gustong magsalita. Kaya lang, ngayon, not enough time. So, 5 minutes. Pag time na ninyo 5 minutes, tapos na. Okay? Okay. Mabuo yung Pilipino! Mainit na Duterte! Sa likod! Mga speakers po na gustong magsalita, punta lang po kayo dito sa likod. Lanik Paliero, Tommy Pagyo, Joyce Salas, si Buwanong Naagan, Ryan, Edith from East Melbourne. Please come to the stage. Ibigay ko po ngayon si Ate Melba. Good afternoon. I'm sorry, I'm not a good speaker and I didn't really want to talk today, but they insist that I say something. So, I'm not like the other speakers. I'm no political person. I come from Zamboanga City in Mindanao. That's why Davao City is just close to Zamboanga. We are both in Mindanao. So, I think all I do today is just to I'm very happy this afternoon to be here, to be among my fellow Filipinos. Who cares for our past president and who cares about justice. So, I think this afternoon, let us reflect on what our former president has done for the Philippines. They're focusing now on the wrong he has done, but what are the good things our former president has done that no other president has done? So, yeah, Tatay Digong, if you are listening right now, we just want to let you know that we Filipinos in Australia do love you. We care for you. Without being put to so much stress in
during your presidency. I come from Zamboanga. When I was in Zamboanga, there were a lot of kidnappings. Kidnapping is the #1 business. So civilians from overseas were so scared. Went home. Natatakot kami. We don't want our foreign husbands to come with us. Boracay was very dirty. But during the reign of President Duterte, Boracay was what are the two things that Duterte did? Manila Bay. Just on the main road. You? Let us all remember the two Pero tawag mo sa client, yun sila ng holiday pag construction with buildings. Salamat po, Ate Melba. Wala pa po 5 minutes, Ate Melba. Nagsalita. Isang chance muna po tayo para maibigay ko po ang susunod na speaker. I think we have to reduce diagnose na mo, the minutes kasi dumadami po yung papel. wala na Okay, we'll give him 2 minutes to speak. The next one, mabuhay ang Pilipino! Next to speak is, ang kanya po, ang pangalan is Red Ricky from Teleradio Philippines. Paano bang katahimikan lamang na akong hinihiling sa ating mga kababayan? Mahalaga po itong aking sasabihin sa inyo. Ako po si Chairman Fred ng Barangay Teleradio. Hindi po sana ako magsasalita dahil po kinakailangan namin sa media na maging pantay-pantay. Subalit ako po yung nagdala na nakakapita nitong pag-ibig at pamamagal sa Pangulong Duterte. Meron din po kung aaminin sa inyo. Subalit ako'y nahihiya. Pero aaminin ko na rin. Ako po ay matagal na loyalista ni Bongbong Marcos. Burus. Burus. Di Deka Buros. Pas kang buntis daw. Deka Buros. Oh. Ah. Di basta-basta na. Duterte! Duterte! Yes, mami, oh. Oh, may pa sila couple. Oh, couple. Bring him home. Bring him home, Tatay Digong. Alam mo pala, mamaya pagka ano pa nakikita sa outreach sa akin. Kanina pa niya. Anywhere would be good. Yan po ang nagpapahirap
to ko ang English. Okay, the next speaker is an English speaking. How are you, my friend? Mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ay ang Pilipino. Susunod po na ating mag-i-speech ay ang ating one of our event organizer, si Chairman. Chairman, Muding.
Buhay na po tayo. Wala pong nagsasagot. Buhay na ulit. Kumain na ba tayo? Meron po tayong libreng pagkain. Ba't umuwi si Digo? Ba't umuwi si Digo? Libreng pagkain. Okay, next speaker po. 3 minutes. Lani Caballero. Nagkamay sa time mo eh. Kanina 5 minutes ako, 3 minutes lang. Storytelling yan yan po lang. Maayong hapon, good afternoon everyone. Maayong hapon sa mga kasaya. Saya sa Sahara, Mindanao. Magandang hapon sa ating mga kababayan na Pilipino. Tayo ay mga Pilipino lahat. My name is I was inspired to talk on behalf of my husband. My husband was security bodyguard Tanana. He was there for 6 years. Kay duty man po siya. He was working last night, so I didn't bring him here. Now, I'm just telling everyone about our president, ex-president Duterte. He was just a simple man, so as his family. In their household, they never celebrate a birthday party that produces everyone has like us. They just have a simple dinner. That's how simple they are. Some other people like saying bad words, whatever that, the mouth is really foul, yes. A lot of PI, yes. My husband was been put a gun on his head. So you need to be careful because all the PI will be there, but his heart is really big. Yeah? So, Sandalan, to all of us, we are really hi, friends. We have hate, yes, it's a normal feeling. But then, guys, as he said, ayaw mo madala sa inyong ibagay. I was born and raised in Davao. I grew up. Are you okay? Okay, it's alright. I grew up there during the time Davao was
Ang awang nasa mukha ko. Yung mga nandito sa kaliwa. Ang ililim pero ang ihina ng sigaw nila. Yung nasa kanan ang iinit pero ang lalakas ng sigaw. Let's see! Tingnan natin! To my right, si Duterte! Okay, salamat po! Kami Kalon, kami Bagyo. And then Troy Salas and Michael Jeric for the song after. Kami, you have 3 minutes! Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay nagsasalita lang po ako ng aking salupin dahil sa ating nakaraang Pangulo. Hindi po ako talaga umaatin sa ganitong mga okasyon. Dahil po nagising na po ang aking kaisipan na nakita ko ang pamumuno ng ating nakaraang Pangulo. Naramdaman ko nang ako yung umuwi sa Pilipinas. Walang gulo, walang kriminalidad, wala lahat. Napakatahimik na ang bansa. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ipaglaban natin upang siya ay makabalik sa ating bansa. Upang magulo. Anak na si Sara Duterte! Si Sara Duterte ang ating pag-asa. Paglaban natin dahil ito ay ang dugo ng Duterte. Ang Marcoses, ibagso! Ibagso! Kaya ngayon, mga aking mga dugo, dahil tayo ay narito ngayon upang ipagpatuloy ni Sara Duterte ang kapayapaan sa Pilipinas. Habang tayo ay nandito, alam natin ang ating mga kamag-anak sa Luzon, Visayas at Mindanao ay magiging tahimik na muli. Kaya, sa ngalan ng ating Panginoon, sana ibalik ang ating Pangulo sa ating bansa upang manatili ang kapayapaan sa ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao, Duterte! Ate Nene will give another update po sa atin. Yung pong nagpapalipad ng drone, paikot po ninyo around the park para makita po gaano tayo kadami. Thank you po. Kamusta tayo mga Duterte? Gising pa kayo? Bago tayo magtapos ng rally, punta tayo lahat sa site na yun so that we can take a photo. Punta tayo doon, ha? That side. Tayo Malacanang! Side, sa malapit sa mountain. Tayo Malacanang! Bago tayo magtapos sa bibigay kami ng signal na punta tayo lahat doon na side.
Okay, next speaker. At makikita din natin na ano tayo karami. More than 1,000 na tayo dito as estimated numbers. So, ipakikita natin paano natin pagmahal at pinamahal natin si Tatay Tico. At salamat again. Okay, salamat. Salamat sa inyong lahat na tumalong dito sa ating pagtitipon. Ang gusto ko lang ipahayag sa inyo, ako dito sa Melbourne, natira na ako dito ng 42 years. 42 years, ngayon lang ako nakakasaksi na tayo palang Pilipino ay nananalaytay pa rin sa dugo natin ang bagyo Pilipino. Mabuhay sa Digong! Mabuhay! Salamat din ako sa inyong lahat. Sa susunod na rally, tayong lahat, sana, kalakihin pa natin ang attendance ng mga Pilipino. Magigayat tayo ng mga Sino ba dito you're still Filipino citizens na nagbuboto? Meron na question. Saan daw buboto? Do you know? Hindi namin alam. We can... Kasama din sa Ano ba ako, Filipino citizen, residente ng Australia. Ang pagboto po ay ipinapadala po yan sa bahay natin. Hindi pa po kayo mag-register sa website kasi po yun ay magkakaroon tayo ng problema. Hingiin niyo po yung inyong balota o i-register niyo po yung address niyo para po makarating sa atin ang ating balota. Kasi po nung last election, pinadala po nila sa akin yung balota ko. Ako po mismo ang nagdala sa Philippine Immigration para po hanggang ngayon Filipino citizen, gusto niyo pumunta po kayo sa Philippine Embassy at ibigay niyo ang address niyo para po ipadala ang balota sa ating bahay.
Malacanang.